Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong Tuesday night. Mga Lodi, grabe news natin ngayon, matindi news natin mga idol. May malapit na good news na dumating. Nako, mukhang di na abutin ata yung ating inaabangang support mga Lods. Mukhang di diretso na tayo sa taas. So titignan natin mga idol, no? Siyempre, update tayo sa mga mangyayari ngayon, mga nangyari kanina. So, ayun, mga lods. So, bago ang lahat, siyempre, alam nyo na, sana pa-like ng ating video. At siyempre, sa gusto ng ganitong content, everyday news update, global, trending news, crypto news. Mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. I-click nyo ang notification bell dyan. Mga lodi, no? So, like na mga idol. So, ang chart natin, lalo na ang ating XRP mga lodi nasa 1.5, no? Nasa 1.5, 1.6 yan, naglalaro yan diyan. At umabot pa nga siya ng 1.8 mga lods, no? Pero ang pinakamababa niya is 1.05. Okay, so ito, yung mga guhit natin dito, ito yung ating support mga loads, no? Yung 50% niyan. Nilagay ko yan dyan para pag umabot dyan, pwede ako mag-position, no? Pwede tayo mag-position, is either long or short, depende, mga loads. At ito mga resistance na to, ito yung mga pwede nating positionan din. No, kasi ang bala ko rito pag nauntog ang in-expect ko mauntog siya dito. So, short yung inaano ko dito. Pero pwede rin naman long, depende kung babasagin niya yan. Okay, ng malupit. So, matindi ang mga news natin, mga idol. Umpisahan na muna natin, mga loads, no? So, punta na muna tayo dito sa ating unang news. Ang sabi dito mga idol, eto matagal na tong diskarte, no? The simplest BTC strategy is existence, sabi dito. Buy 500 days before the halving event, sell 500 days after the halving event, mga lods, no? So, kung titingnan nyo, eto yung before, mga idol, mag-buy ka at ang 500 days after nyan is dito, no? So, paldo ka na, kumbaga profit ka na if ever, 'di ba? At kung ulitin mo 'yun sa susunod, magbabay ka ulit after ng having event mga idol, and then 500 days ay before and after ulit. So, goods ka na ulit. And ngayon, mga lodi, ito yung last, no, nung nakaraan. Before 500 days, ito kasi yung having event, no? Ito yung guhit na yellow na 'yan, no? So, kung ito yung 500 days before and then 500 days after. Okay? So, ngayon, 500 days before, mga lodi, no? So, dito 'yan, mga banda pa, mga lods, no? So, parang ano pa 'to, 2027 pa 'to, mga lods, no? Parang ganyan siya. Ayun daw yung pinaka magandang way, no? Simplest strategy. Matagal na 'to, matagal ko nang alam din 'to mga idol Etong ano na 'to, etong ayaw mag-exit Yeah, matagal na 'tong diskarte na 'yan, 500, 500, no? So, kung susundin niyo 'yan, pwede naman. Kung hindi niyo naman susundin, kayo rin ang bahala diyan. At least merong ganyang nag-e-exist na strategy, no? So, tas eto naman mga lodi, Coinbase, good news 'to Coinbase introduces credit card backed by USDC. USDC Coinbase and Cardless are launching the credit card that lets people use USDC holdings as collateral for credit. The product is designed for users who may not qualify through traditional credit checks but already hold stable coins on Coinbase. So ito yung mga pang-ano to mga lods, pang customer ng Coinbase. Sana all, no? Meron silang pwede silang mag-hold ng stablecoin na USDC sa credit card na yan. Kasi yung iba, kunyari, hindi pa sila na-aprobahan sa mga card na ano, yung alam niyo yung ina-applyan, 'di ba? Pero ikaw, user ka ng Coinbase, pwede ka mag-avail nito, 'di ba? So, goods 'yan mga lodi. And then eto naman, expect mga idol na magda-drop pa tayo. Ito yung sabi dito ni Dom. Okay? Expect continued volatility as we see some huge equity raises this week in the near future, mga lods. No? Ano ba yung mga darating? Ito yung mga inaabangan natin.
So, ang inaabangan natin dyan, SpaceX to mga lodi nyo. SpaceX raising 75 billion, OpenAI raising 100 billion, Anthropic raising 75 billion, Google, ano ba to? Google Alphabet raising 80 billion dollars mga lodi. The public is being asked to fund all this all this. So expect selling as they reallocate reallocate their portfolios to scoop some of these offerings. So, yung mga ang ina-expect kasi nila mga lodi dahil dito, maraming magbebenta ng asset para bumili nitong mga to. No, bibenta nila yung gold o yung bonds, yung stocks nila o yung crypto nila. So, ina-expect daw na continue volatility sa atin sa crypto, no? Pwede pa tayo mag-drop o kung ano man mga idol dahil dito. At malapit na to mga lodi this June, mid-June ata yung SpaceX eh. June 12, June 12 ba o June 13? Nakalimutan ko na. So yung sa SpaceX doon. So marami nag-aabang doon. Ilang beses natin nabalita yan. Maski yung mga whales at mga big institution gusto nilang magkaroon ng share niyan, no? Yung IPO ng SpaceX mga loads, no? Grabe yan. Kabang-abang din yan. Sana meron yan. Paano kaya bumili niyan, no? Meron kaya sa Bitget? Siyempre, wala pa ata. So, ito naman. Good news din. Sa Ondo Finance now has nearly 200,000 token holders. According to a data, no, from MSB Intel, there are now more than 195,400 holders of the Ondo token. Ondo Finance is also the only crypto-native tokenization platform to have added a 1 billion to its tokenized real-world asset market cap in the past year. Are you bullish sa Ondo? Alam ko marami tayong audience na may Ondo, no? Kasama ba yung Ondo sa ISO? Alam ko kasama siya eh. Tama ba? Basta yan. Maganda rin yung Ondo. Niresearch ko rin to dati, mga idol eh, no? Pero wala akong Ondo ngayon, okay? Pero sabi ko nga, huwag kayong umasa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins mga lodi. Do your own research. I'm not a financial advisor. Pero syempre, onti lang naman yung asset natin. So hindi natin mabibili lahat. May mga mamimiss talaga tayo tulad nitong Ondo. Dati meron ako nito. Kaya lang ngayon, syempre, parang nag-ano kasi ako, nag-compress ako ng mga token. So mas gusto ko sana na kasi ang diskarte ko dati, maraming token pero onti lang, no? Onti lang yung invest ko. Halimbawa, bibili ako ng 10 token na tig 10,000 pesos ang halaga. Ganun yung diskarte ko dati. Tapos umabot pa nga yung token ko nun, umabot yung token ko ng nasa 15 ata o 12. Basta mga ganun, dami kong token. Pero maliliit lang yung invest ko. So, ang ginawa ko na nung mga nakaraan, nag-compress ako. So, meron lang akong mga tatlo ba? 4 na coins ngayon. Pero, medyo malaki na yung invest ko. Kumbaga, kinonpress ko na dun, mga idol, no? So, ganun. Ganun yung sa akin. Pero kanya-kanyang diskarte tayo. Kayong bahala sa pera nyo, mga lods, no? Sinabi ko lang yung experience ko, okay? So, punta na tayo dito. Nako, ito na. Lapit na nito, mga idol. Clarity Act heads to White House talk. U.S. administration officials are expected to meet law enforcement groups as the White House on Wednesday to discuss the Clarity Act per Cointelegraph. Sabi dito, the talks reportedly focus on concerns that certain provisions could affect efforts to combat illicit finance. The meeting comes as the bill gains momentum in Congress. Marami na nagre-request. Hindi lang yung 65, meron pa yung 400 ba yun? O yung basta yung mga empleyado, no? Marami ring sumulat na ipasa na yung Clarity Act at sobrang gustong-gusto na nila yung ipasa, mga idol, no? So ito lang muna yung update natin sa Clarity Act kasi sa Wednesday doon natin malalaman. Malamang bukas ng gabi o sa Huwebes ng umaga medyo may makita tayong magandang news. Hopefully sana magandang news, no, sa Clarity Act natin. Okay? So sa ngayon, ito muna tayo. Good news to sa mga XLM community, mga lodi. Nako,
XLM, Flips, XRP, and Solana pulling in over $604 million in the RWA or real world asset net flows in just 30 days. Fresh data from RWAs.xyz shows Stellar attract the highest RWA net inflows over the past month, outperforming every major blockchain, no? So yung Stellar kasi 604 million, sa Solana 479, sa XRP Ledger naman 416 million, no? So talagang naunahan niya na ng 200 million yung XRP and Solana, almost 200 sa Solana. Sa Ethereum naman 300 halos, no? Kasi 377, hindi tama, mga 200 plus lang pala million. BNB Chain 400 million, no? That's nearly 1 billion gap between Stellar and Ethereum over the same period. No, probably nothing. So good news to mga loads kasi nga yung kung tutuusin mga lodi, wala namang yung iba hindi pa nga alam yung XLM eh, 'di ba? Yung ibang yung ibang kumbaga mas lumawak yung parang sumikat yung XLM, although yung mga OG na syempre alam nila yon. Pero yung mga bago lang, mga loads, mas mga nagpo-focus sila sa mga sikat eh, sa BTC, sa Ethereum, sa Solana, sa XRP. Yung XLM parang di nila napapansin, alam lang nila parang XRP yan, ganun-ganun, no? Narinig ako sa mga comment eh. Pero nung naging partner sila ng DTC, nung in-announce ng DTCC, doon nung umangat yung XLM, doon medyo nagkaroon na ng ng mga fans o ng lumaki yung community ng XLM. Okay? So kaya yung mga may XLM diyan, good news to sa inyo. Meron tayong XLM kaya lang onti lang, no? Hindi ganoon karami, sakto lang mga idol, no? So pero good news to mga lods, no? So good news yan sa XLM. At eto mga eto yung isang mabigat na news ngayong araw, mga lods, no? Yung Bank of Japan is reportedly set to hike rates to 1% in June for the first time since 1995. Alam nyo ba na negative ang tanongin natin, sige. Is this bullish or bearish on crypto? Explain. Tagalog dapat, 'di ba? Para alam ko bearish 'to. Ayan oh, 'di ba? Sobrang bearish mga lodi. Hindi lang bearish 'to, alam ko sobrang bearish nito. So ang paliwanag dito mga idol, no, ang balitang ito tungkol sa Bank of Japan na posibleng itaas ang interest rate nito sa 1% ay bearish para sa cryptocurrency sa maikling panahon. So short-term bearish. Bakit bearish? Sa nakaraang maraming taon, ang Japan ay may sobrang baba na interest rate. Dahil dito, maraming investor at traders ang yen carry trade, no? At traders ang yen carry trade. Nanghihiram sila ng yen na mura kasi mura eh, 'di ba? Tapos ginagamit iyon para bumili ng mas mataas na return asset tulad ng stocks, bonds at crypto. Kapag itinaas ng Bank of Japan ang rate, magiging mas mahal ang paghiram ng yen. Kaya malamang na ibebenta na nila ang kanilang mga investment kasama ang crypto. Oh, 'di ba? Para ibalik ang yen at maiwasan ang mas mataas na gastos o interes. Kapag maraming nagbenta ng crypto ng sabay-sabay, bumababa ang presyo. Dagdag na epekto, mas malaki na Japanese yen laban sa dolyar at iba pang pera. Posibleng magdulot ito ng global liquidity squeeze, mas kaunting pera sa paligid na pumapasok sa risk asset tulad ng Bitcoin at altcoins. Katulad ng nangyari noong 2024 nang may malaking sell-off sa crypto dahil sa yen carry trade unwind. Sa madaling sabi, ito ay negatibo para sa crypto sa ngayon dahil maaaring mag-trigger ito ng malaking selling pressure. Pwede itong maging short-term bearish, pero depende pa rin sa kung paano o kung gaano kalaki ang aktual na rate hike at reaksyon ng market. Kasi kung 1%, ang laki niyan mga lods. No, kasi yung iba ang dagdag lang 0.25, 0. Ganito ganyan. Kung isang buong numero 'yan, Makati yan mga idol at malamang bumagsak ang market. Ako hinuhulaan ko lang mga lods, analysis lang 'to. Kapag natuloy ito sa June,
Ngayong June to eh, June 15 ata to o to June 16, mga idol, eh mukhang mag-abang-abang na tayo. Ganun yung sa tingin ko diyan. Pero mga lods, no, ito so sa akin sobrang bad news nito eh kung matutuloy ito. Pero sa speaking of Japan, merong malupit na magandang news. Japan. Nako, ito maganda to sa XRP. Japan's SBI Shinsei Bank opens a $115 billion market to XRP by letting customers convert deposit interest in crypto. Paliwanag natin ng Tagalog mga lods dito na para maintindihan natin. No, itong ang post ni Invest Wild D, so ito 'yan si Diana, ay tungkol sa isang malaking balita sa crypto lalo na para sa XRP o sa Ripple. Ano ang nangyayari? Japan's SBI Shinsei Bank, isang malaking bangko, ay maglulunsad ng pilot program bukas, June 10, 2026. Kaya nga sabi ko mukhang hindi tatamaan yung natin eh. Yung mga support natin dito. Sa short term pwedeng bukas kasi pwedeng umangat to mga lods eh. Pero hindi natin alam, no? So titingnan natin. June 10, sa program na ito, ang mga customer na may deposito sa bangko ay maaaring i-convert ang bahagi ng kanilang interest na tubo sa pera sa cryptocurrency XRP Bitcoin o Ethereum sa halip na kunin lahat sa cash, no? So pwede mo siyang i-convert through crypto. Mga detalye, maaaring i-convert ang 20% ng interest sa crypto, halimbawa XRP. Kung successful ang pilot, buong rollout ito sa huling bahagi ng 2026. Nako. Ang bangko ay may humigit kumulang na $115 billion na deposito sa mga customer. Ibig sabihin, milyon-milyong ordinaryong tao sa Japan ay maaaring magkaroon ng direct exposure sa XRP sa pamamagitan lang ng kanilang savings account, no? Ito ay hindi principal, hindi ang pangunahing pera mo. Kumbaga, kundi ang interest lang. Interest lang po, no? Bakit malaking bagay ito? Pero para sa akin, big news pa rin to. Ito ay real adoption ng crypto sa traditional banking. Nagbibigay ito ng madaling daan para sa mga conservative investors, mga ayaw mag-trade, na makapasok sa XRP nang hindi na kailangan gumamit ng exchange, no? Yung mga crypto exchange. Kumbaga, rekta na. Dahil malaki ang SBI Group at malakas sa Japan, nakikita itong malaking hakbang para sa mainstream use ng XRP. May kasamang video sa post na nagpapakita ng Japanese news article tungkol dito. Ito yun, no? Na may mga highlights sa mahalagang bahagi tulad ng 20% interest at XRP option. Sa madaling sabi, positive news ito para sa XRP dahil nagbubukas ito ng daan para sa malaking pera mula sa traditional banks papunta sa crypto. Maaring XRP enthusiast ang excited dahil institutional adoption na talaga ito, hindi na biro-biro lang, mga idol, no? So napaka-good news nito, mga lodi. So pero yung rate hike, bad news to overall, no? Pero ito medyo good news, kaya lang sa mga pili lang, XRP, BTC and Ethereum, no? So ayun yan At ito, nako, isa pa to. Brink, no, hindi BRICS Brink and Ripple have launched the Hong Kong Financial Innovation Program, a first of its kind accelerator powered by none other than XRP Ledger, designed to reshape the future of finance in Asia. Ripple are also a member of HKMA Project Bloom. So ayan mga idol, no, isa na namang good news to, no, from Brink. Alam nyo, maraming nagtatanong pa rin, no, sa atin kahit araw-araw na tayo nag-news tungkol sa XRP, na lagi na lang maganda yung news pagdating sa XRP pero hindi umaangat yung price, no? At ilang beses na natin hindi nasagot yung ganyan, ibigay tayo ng alam natin na pwedeng dahilan, no? Pero syempre pagka ganun, mga lodi, sabi nga parang parang hina-hype mo lang parang gano'n, no? Totoo ba 'yan? Na-hype mo lang ba 'yan? Tulad nito, parang hype news 'to. Kasi Patrick Bet David says he bought XRP and believes the opportunity is far bigger than most people realize. When self-made millionaires start talking about XRP,
retail is usually late to the party. So parang sinasabi dito, pag yung mga self-made millionaire tulad nito ni Patrick Witt, pinag-uusapan ng isang project, huli na siguro kayo niyan pagka ganyan. Dapat bago niya pag-usapan yan, meron na kayo, parang ganun, no? So, maraming ganun, parang syempre, uy, napaka-bullish naman sa XRP, uy, ang ganda naman. Pero yung iba naman, syempre, normal lang na hindi sila maniwala kung nakikita nila na yung price ng XRP mababa pa rin kahit na ano pang ganda ng news, no? So eto mga lodi, sabi dito, 99% of people still do not understand how this digital asset will actually be valued in the future. Something the XRP community has been studying for years is that the value of a digital asset is not just speculation. So ito yun kasi syempre, maski naman ako, although hindi naman tayo nagsasawang ipaliwanag, kaya lang syempre pag araw-araw, parang 'di ba? Hayaan mo na, kumbaga ni-news na lang natin, 'di ba? Kung ayaw niyo maniwala, bahala kayo, parang gano'n. It comes from the scale of value moving through the network, no? When billions of tokenized stocks, bonds, stablecoin, real estate assets, and global transactions begin moving across interoperability financial networks o interoperable pala financial networks, the bridge asset facilitating the movement becomes exponentially more important. Kumbaga sila yung daan, 'di ba? So, paano dadaan kung walang daan at sila yung daan? So, ganun sila kaimportante, no? The more value moving through the system, the deeper the liquidity required becomes, no? That exactly why the educated XRP holders are so bullish on XRP hitting triple digits, no? So, ito yung mga talagang bullish. Kapag naiisip mo kasi, ito isang magandang example, alam ko nasabi ko na to dati, na news na natin to eh. Parang ang halimbawa mo kasi mga lodi ngayon, pagdating sa XRP, sila yung kalsada. Parang ngayon, tumatakbo o dumadaloy yung transportasyon through kabayo, ganyan. Halimbawa lang, through kabayo, through, tawag dito, through kalesa, mga ganun, di ba? O kaya naglalakad. Ganun lang, yung way of transportation o kung ano man. Pero ang ginawa kasi ng Ripple, through XRP, gumawa sila ng kalsada. Halimbawa, ito kalsada, no? Example lang yun, So gumawa sila ng dati kasi, 'di ba, kumbaga ito yung isang lugar. Dali lang. Halimbawa, ayan yung lugar. Ito yung point A to point B, no? So dati kanya-kanya lang 'yan, alis, ganun, boom, kanya-kanyang alis, no? Pwede kang mga bayo, pwede kang ganyan. So ang ginawa ngayon ng Ripple, mga lodi, sa XRP, gumawa sila ng kalsada. Ayan, no? So ngayon, pwede kayong dumaan diyan, mga lods. No? Pwede kayong dumaan diyan, pwede dumaan yung kabayo, pwede lahat dumaan. Pero in the future, mga lodi, may mga magkakaroon na ng kotse, sasakyan, ganun, no? Kumbaga, yung ginawang rails, ayun na, yung rails, no, na binibuild ng Ripple, doon dapat dadaan lahat, no? Dadaan yung mga kotse na bago, dadaan lahat ng mga blockchain something transaction, doon lahat dadaan sa kalsada, no? So ito nga yung bridge, no? So lahat ng dadaan diyan, syempre may kinabang yung XRP o yung ano. So ito na yung magiging siya, 'di ba? So ngayong future natin, 'di ba? Kumbaga lahat naman dumadaan sa kalsada, 'di ba? Hindi naman dumadaan sa hindi kalsada. Kumbaga ayun yung ginawa nila eh. Gumawa sila ng rails, no? O ng daan para sa lahat. Pangit, pangit ba ng example ko? Sorry mga lods. Parang ganun kasi mga idol eh. So sila yung gumawa ng kalsada, no? Habang kinakasuhan sila, bumubuo sila ng mga reels, mga idol, no? Para doon na lahat dadaan. So once na mag-live na lahat, mga idol, at doon na, no, dumaloy na doon, tuloy-tuloy na yon, mga lodi. Kaya ayun yung sinasabi dito, no? When billions of tokenized stocks, bonds, stablecoins, real estate asset, and global transactions begin moving across interoperable financial networks, the bridge asset facilitating that movement, alam niyo na kung ano yun, yung bridge asset na yun, di ba? Becomes exponentially more important. So, ayun yun, mga lodi. So, yun sa mga reason, no? Kung ba't
parang nagiging bullish ako sa XRP nun. Kahit pa dati, mga lods, pag ini-imagine ko pa lang. So, ayun yung nakikita nating future. Kaya nga sabi dito, ito, okay na. Pero hindi ko kasi pwedeng sabihin na parang magsawang ipaliwanag eh. Kasi syempre, ano ka eh, content creator tayo eh. 'Di ba? Parang ganito, 'di ba? I used to argue with people about XRP. Yung makikipagtalo ka pa, 'di ba? Show them research, explain the banks, no? Kumbaga, explain mo lahat sa kanila. Broke down the second and the pennies, kumbaga full, no? Full explanation. Usually ganun daw yung ginagawa niya dati. Now I don't. So ngayon hindi niya na ganun, hindi na siya nagpapaliwanag. I just keep buying in silence because the ones who are meant to see it will see it when it actually matters, mga lodi, no? So sabi nga, 'di ba? Sabi kasi ni Egrag Crypto, alam ko sa kanya ko narinig yun eh. Yung sinabi niya na, sabihin mo lang o ipaliwanag mo lang ng isang beses sa isang tao yung XRP, no? O yung, basta yung XRP, kung ano siya, kung ano yung purpose niya. Na hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Kung hindi niya naintindihan, kung hindi niya nagustuhan, sa kanya na yon, no? So, hindi mo na kailangang ipilit, mga lodi, kasi hindi naman para sa lahat yung XRP. Parang ganun yung sinabi niya. So, the rest will never be going to understand anyway, no? Kumbaga, iba hindi rin naman talaga maintindihan. My energy belongs to my stocks, not to convincing strangers. O, di ba? Kaya lang, syempre tayo, ang nanonood sa atin, strangers. Pero hindi ko kayo kino-convince. Basta yung mga pinapaliwanag natin dito, usually binabasa naman natin, hindi ko naman inuhulaan, no? Usually binabasa natin yung mga good news, yung mga documented na files, no? Kumbaga may facts din tayo na binabalita, no? Kine-check pa nga natin bago natin i-news eh. 'Di ba? So, nasa inyo na 'yan kung maniniwala kayo o hindi. Okay? Pero sa mga partnership lalo na ngayon, kung makikita niyo yung mga partnership na nangyayari, no? At bigla lang nagkaroon ng may binanggit lang na isang token. Siyempre XLM, which is meron naman ako, so hindi naman ako galit doon. Pero yung iba kasi dahil lang na ano yung XLM nabanggit o something, parang biglang inichipera na nila si XRP. Sinabi nila na hindi, wala pala yan eh. XLM na lang tayo, lipat na tayo. Nasa inyo kung gusto niyo lumipat, no problem mga idol. Basta ako, mga lods, kung ano lang yung ating ni-research, doon lang tayo. Kasi at the end of the day, wala ka namang ibang asahan kundi ni-research mo eh. 'Di ba? Kasi kung lahat ng ininvest mo eh hula-hula, kapag nagkaroon ng talo diyan o ng ano diyan, wala kang ibang sisihin kundi ikaw. Baka sabihin mo, hindi ako nag-research kasi ganito pala o ganyan pala, o 'di ba? So ganoon, mga lods, no? So abangan natin 'to mga idol itong sa Forex calendar natin bukas na 'to, mga lods, no? 8:30 ng gabi. CPI, nako baka nako mukhang hindi ko maiwasang hindi mag-trade dito, kailangan ko position dito, no? CPI and the next day is PPI. So, hindi ko alam kung ngayon nagla-live si Boss Robo o bukas eh. Wala pang live si Boss Robo ngayon, Tuesday. So, wala pa, mga lods. So, hindi ko alam kung magla-live siya ngayon o bukas niya siya magla-live ng CPI, mga idol, no? So, ayun lang muna yung news natin ngayon, mga lods, no? Sana na-enjoy nyo. Sana i-like nyo yung video natin. Napakalaking tulong ng like sa ating video, mga lodi. Subscribe kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Check nyo yung mga links sa baba ng description natin, mga idol, no? Malaking tulong yan sa inyo, mga lods, no? Kita-kits tayo, mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood at What's up, what's up? oh yeah.